Kailan ba tayo magiging opisyal na magkasintahan, Cyrus? Ganito na lang ba tayo? Hanggang fling lang? Kailan ka magpo-propose sa akin? Kailan mo ko ihaharap sa mga magulang mo? Sunod-sunod na tanong ni Cheche habang umiinom sa isang club kasamang ka-fling niyang si Cyrus. Medyo lasing na siya at panay na ang dikit niya sa lalaki. Pero todo iwas naman ito sa kanya na para bang takot na madampian ang katawan. O baka ayaw lang talaga nito sa kanya, kaya ganon. Lasing ka na, Cheche. Mabuti pa, iatid na kita sa inyo. Imbis ay sagot ng lalaki sa kanya. Hindi, Cyrus. Ayaw ko pang umuwi. Dito muna tayo at mag-inuman. At saka, hindi mo pa sinasagot ang mga tanong ko. Kung ano-ano na kasing ginagawa mo, pari nang hawak mo sa akin eh. Hindi nga ako komportable kasi maraming taong nanonood sa atin. Tayaan mo sila. Wala namang pakialam ang mga yan sa gagawin natin eh. Pumunta rin ang mga yan dito para uminom at makipaglandian sa mga partner nila. Itinuloy pa rin niya ang paghawak sa katawan ni Cyrus. Sinusubukan niya itong landiin, pero ayaw pa rin siya nitong patulan. Naitulak pa siya nito ng bahagya nang tila ba napikon na ito at hindi na nagustuhan ang ginagawa niya. Nagulat siya at napahiya nang mapatingin sa kanilang ibang mga tao ron. Kaya napikon din siya at kinumpronta ito. Ano ba? Bakla ka ba? Paling nang lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa rin tukain? Anong sinasabi mo dyan, Cheche? Huwag ka mag-iskandalo rito. Sinubukan itong pigilan siya at takpan ang bibig niya. Pero hindi niya ito hinayaan at nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Baka naman hindi mo kayang patayuin ang bandera mo, kaya ganyan ka. Hindi na ito nakatiis at dali-dali nang hinawakan ng isa niyang kamay. Pagkatapos ay hindi la siya palabas ng club. Sandali lang, Cyrus. Ano ba? Sinubukan niya magpumiglas ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Binitawan lang siya nito nang makalabas na sila at nakarating sa kinaroroonan ng kotse nito. Pasok na sa sasakyan at ihahatid na kita sa inyo. Mariing utos nito sa kanya. Sandali! Nagsisimula pa lang tayong… Ihahatid na kita, Cheche. Bago mo pa ako ipahiya ng tuluyan sa mga tao sa loob. Pasensya na, Cyrus. Nabigla lang naman ako eh. Promise, hindi ko na uulitin. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Tatawagan na lang ulit kita kapag kailangan ko na makakausap at makakasama. Sa ngayon ay, iuwi na muna kita sa inyo para makapagpahinga ka na. Sa huli ay wala siyang nagawa at napilitang sumunod sa gusto ni Cyrus. Nangihinayang man ay hindi naman siya nagsisisi na sinubukan niya mag-first move para maging opisyal na silang magkasintahan. Kaya lang ay mukhang ayaw pa ng lalaki at may iba pa itong priorities sa buhay. Matapos siyang maihatid sa tapat ng bahay nila, ay umalis din agad ito. Mukhang napikon talaga sa ginawa niya at hindi na naisipan pang magpaalam sa kanya. Wala na rin siyang ibang nagawa kundi bumuntong hininga at napapailing na pumasok sa kanilang bahay. Saan ka na naman ba galing, Cheche? Mag-uumaga na. Yan bang tamang pag-uwi ng matinong babae? Agad na sumalubong sa kanya ang paninermo ng kanyang ina na nasa sala at hinihintay pala ang pagdating niya. Diyan lang naman po ako sa bayan na galing kasama ang… Halos araw-araw mo na lang itong ginagawa, Cheche. Hindi ka na nakakatulog dito sa bahay. Palagi kang nasa galaan. Kasama barkada mo. Wala namang naiaambag sa buhay mo. Sumagot na agad ang kanyang ina nang subukan niyang mga tuwiran. Parang ayaw malang siya nitong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kung ano-anong paninermo ng sinabi nito at mas pinili na lang niyang manahimik. Ipinasok niya sa isang tenga at pinalabas din naman sa kabila. At nang matapos na ito ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Hay, buhay! Kailan kaya matutupad ang pangarap kong maging asawa ni Cyrus Montero? Sambit niya habang nakatingin sa kisame. Gaya ng lagi niyang ginagawa, ay nag-imagine na muna siya na magkasama sila ni Cyrus at masayang naglalambingan. Hanggang sa dahan-dahan ang pumikit ang mga mata niya at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nakatulog. Cheche! Cheche! Kumising ka na riyan at bumangon! Pagkatapos ay lumabas ka rito sa sala. May bisita tayo! Naalimpungatan siya nang marinig ang sunod-sunod at
Malalakas na katok sa pinto, kasabay ng pagsigaw ng boses ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ilang oras din siyang nakatulog. Basta nakita niyang maliwanag na ang sikat ng araw nang sumilip siya sa bintana. Ano ba, Cheche? Hindi ka ba lalabas dyan? O gusto mo pumasok pa ako riyan at ako na mismo ang kumaladkad sa'yo palabas ng kwarto mo? Patuloy ng kanyang ina mula sa labas ng pinto, habang kumakatok pa rin ang sunod-sunod at malalakas. Ano ba yan? Sino ba kasing dumating na bisita? At pati ako ay kailangan pang humarap sa kanya. Naiinis na sambit niya sa sarili. Pagkatapos ay bumangon na siya para hindi na magbunganga ang kanyang ina. Ouch! Ang sakit ng ulo ko! Daing niya at napahawak pa sa ulo nang tumayo siya pero muntik nang matumba dahil sa naramdamang sakit ng ulo dulot ng hangover. Pagkuway kumuha siya ng towel at bihisan, saka nagdesisyong pumunta sa banyo para maghilamos. Pero bago yun, ay dumaan muna siya sa sala at sinilip kung sino bang bisita nila na tinutukoy ng kanyang ina. Oh, anak, gising ka na pala. Halika muna rito at pumati ka kay Don Miguel. Bahagya pa siyang nagulat nang magsalita ang kanyang ama at pagkatapos ay nilapitan siya. Hindi na rin ito hinintay na makasagot siya at dali-dali na siyang hidila papunta sa upuang malapit sa bisita nilang matanda na sa tingin niya ay ubod ng yaman. Magandang umaga sa iyo, Cheche. Nakangiting bati sa kanya ng matanda at agad naman siyang gumanti ng pilit ng ngiti. Magandang umaga rin po. Sandali lang po at maghihilamos muna ako at magbibihis. Agad siyang tumayo at dali-daling pumunta sa banyo. Kahit pa paano ay nahiya siya dahil iniharap siya ng kanyang ama sa bisita nila na gano'n ang hitsura niya. Hindi pa siya nakakapag-ayos ng sarili. Ni hindi pa niya natatanggal ang lipstick sa kanyang mga labi. Pagbalik niya sa sala ay nagulat siya sa sinabi ng bisita nila. Taro iya, handa ka na ba? Tara na't bumiyahe na tayo pa uwi sa Hacienda Montero. Ano pong ibig mong sabihin? Bakit sasama ako sa Hacienda Montero? Hindi pa ba nasabi ng mga magulang mo ang dahilan kung bakit ako narito? Nagtatakang tanong ni Don Miguel. Pagkatapos ay binalingan nito ang mga magulang niya nang nagtatanong nitong mga bata. Ang ama niya ang agad na lumapit sa kanya at hinawakan na magkabila niyang balikat. Patawarin mo kami, anak, kung gagawin namin to sa'yo. Siya si Don Miguel Montero. Simula ngayon ay magtatrabaho ka na sa hacienda niya. Hindi ka pwedeng umalis doon hanggat hindi nakakabayad ang ama mo sa malaking pagkakautang kay Don Miguel. Biglang sabat ng kanyang ina at direkta nang sinabi kung ano ba talaga ang sitwasyon. Ano? Akong ipinababayad ninyo sa pagkakautang ni Papa sa kanya? Gulat na saad niya at nagpalipat-lipat siya ng tingin sa mga magulang niya. Ang kanyang ama ay napayuko at mukhang nahihiya sa ginawa. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nagbago ang ekspresyon. Parang gusto talaga nitong mawala na siya sa paningin nito at magtrabaho na lang siya sa hacienda ni Don Miguel nang walang sahod. Mabuti na yon, kesa araw-araw ka nakahilata rito sa bahay. Pagkatapos ay sasama sa barkada tuwing gabi at uuwi ng umaga. Para magkaroon ka naman ng silbi, ay ikaw na magtrabaho sa hacienda ni Don Miguel. Sagot ng kanyang ina. Bakit ako? Hindi naman ako ang umutang na malaking halaga kay Don Miguel ah. Hindi ko kasalanan na nagkautang kayo ng malaki at hindi niyo na kaya bayaran. May pagtutol na sagot niya. Huwag ka mag-alala, iha. May libreng allowance ka namang matatanggap. Libre rin ang pagkain mo rin sa hacienda. Kung anong kinakain namin, ganun din ang kakainin mo. Basta hindi ka namin pababayaan ang anak ko ron. Kaya hindi ka dapat mamroblema. Biglang sabat ni Don Miguel sa usapan nila. Dahilan para mapatingin siya rito. Ngumiti ito sa kanya at nakita naman niya sa mukha nito ang pagiging mabuting tao. Pero hindi yun na napansin niya rito, kundi ang pagkakahawig na mukha nito kay Cyrus Montero. Ano nga po ulit ang apelido mo? Hindi niya napigilan ang sariling magtanong sa matanda matapos maisip na baka may kaugnayan ito sa lalaking nagugustuhan niya. Montero, iha. Bakit mo na itanong? Kaano-ano mo po si Cyrus Montero? Bago pa sumagot ay lumabas muna ang ngiti ni Don Miguel at napansin niya rin na
parang na-excite ito bigla. Ako si Cyrus, iha. Bakit? Magkakilala ba kayo? Tumangutango siya bilang sagot, kasabay na biglang pagbago ng kanyang ekspresyon. Yung kaninang pagtutol sa desisyon ng mga magulang niya ay biglang napalitan ng pagkasabik. Ang nasa isip na niya ngayon ay kahit magtrabaho pa siya ng libre sa hasyenda ni Don Miguel, kung makakasama naman niya roon ang lalaking nagugustuhan, ay sobrang okay lang sa kanya. Hindi siya magrereklamo at, sa halip, ay ikakatuwa pa niya iyon. Di mabuti kung magkakilala na kayo ni Cyrus. Hindi ka na mahihirapang pakisamahan siya kung ganun. Malapad pa rin ang iting wika ni Don Miguel. Sandali lang po at magbibihis lang ako. Aayusin ko na rin ang mga gamit na dadalhin ko po. Sagot niya sa mahinahon ng boses. Sige lang, iha. Take your time. Pagpasok niya sa kwarto para mag-impake ng mga gamit na dadalhin, ay sinundan siya ng kanyang ama at nahihiya itong humingi ng tawad sa kanya. Tumigil ka na po sa kahihingi ng tawad at wala na rin tayong magagawa pa. Basta, wag mo na pong uulitin na mangungutang ka ng malaking halaga tapos hindi mo naman pala kayang bayaran. Mahinahong sagot niya sa ama. Ang totoo ay sa isang banda ng kanyang isip ay nagpapasalamat siya dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makasama si Cyrus sa hasyenda nito. Itinuturing niya iyong malaking chance para tuluyan ng makuha ang loob, pati ang puso ng lalaki. And eventually, ay pakasalan na siya nito. Hindi naman sa pagiging assuming masyado, pero mahabang panahon na rin ang ginugol niya kay Cyrus. Nag-iisang taon na rin silang magka-fling. Kapag tinatawagan siya nito at nagpapasama ito sa kung saang lugar, ay hindi siya nagdadalawang isip na puntahan ito. Mabait din naman ito at kahit kailan ay hindi ito nag-take advantage sa kanya. Siya lang talagang gustong mag-level up ang kanilang relasyon dahil natatakot siya na baka bigla itong magsawa sa kanya at hindi na siya pansinin. Ako na magbibitbit ng mga gamit mo, anak. Presenta ng kanyang ama nang matapos na siya sa pag-iimpake at naghahanda ng umalis. Kahit hindi sapat ang tulog niya ng araw na yun, ay hindi niya alintana dahil sa isiping makikita niya at makakasama sa hasyenda si Cyrus. At ang iniisip niyang unang gagawin ay kausapin ito at humingi ng tawad dahil sa inasan niya noong magkasama sila sa club. Dito na tayo sa hasyenda, iha. Sadali ipapark ko lang ang sasakyan. Napukaw ang kamalayan niya nang marinig na nagsalita si Don Miguel. At nang ilibot niya ang kanyang tingin, ay nakita nga niya ang malawak na lupain. At sa harap nila ay isang magara at malaking mansyon. Ngunit hindi iyon na nakaagaw ng kanyang atensyon, kundi ang lalaki nagbubuhat ng isang sakong bigas papasok sa malaking bahay. Ang makisig nitong katawan na bumabakat sa basang-basa na nitong t-shirt, ang malalaki nitong braso na nagdadagdag sa sex appeal nito. At higit sa lahat, ang napakagwapo nitong muka na tagaktak na ng pawis. Mas lalo siyang nasabik at na-inlove sa lalaki dahil sa nakita niyang kasipagan nito. Ngayon lang niya nalaman na nagtatrabaho rin pala ito sa hasyenda kahit anak ito ng may-ari. Hindi ito yung karaniwang mayaman na nabubuhay sa luho at ang paboritong libangan ay gumastos ng pera. Akala niya ay ganun din si Cyrus. Pero nang makita niya ito ngayon, ay biglang nagbago ang pagkakakilala niya rito. Halika na, iha, at sasamahan na kita sa kwartong gagamitin mo. Napukaw ang kamalayan niya nang marinig na nagsalita si Don Miguel. Saka lang din niya napagtanto na nasa labas na pala ito ng kotse at naghihintay sa kanya. Masyado siyang napatutok ng tingin kay Cyrus kaya hindi niya napansin ang matanda. Napahiya tuloy siya ng bahagya at dali-daling bumaba ng kotse. Pagkatapos ay sumunod na siya rito nang magsimula na itong maglakad. Dito, iha. Ito ang magiging kwarto mo habang nandito ka sa hasyenda. Ani Don Miguel matapos nilang tumapat sa isang lumang kwarto. Malapit ito sa kusina pero malinis at malawak sa loob. Sigurado ako magiging komportable ka riyan. At ano po palang magiging trabaho ko rito, Don Miguel? Oo nga pala. Wala kasi kaming tagaluto ngayon at tagalinis dito sa mansyon. Biglang umalis at sumama sa driver namin. Hindi nagpaalam. Kaya kung pwede, ikaw na munang gumawa nun. Kaya mo naman, di ba? Opo, Don Miguel.
Napapatangu-tangong sagot niya. O sige, kung wala ka nang itatanong, ay iiwan na kita rito. Pagkatapos mo mag-ayos ng mga gamit ay, pupunta ka na lang sa kusina para mag-almusal. Tapos lumapit ka sa katiwala naming si Manang Yoli. At siya na magtuturo sa iyo ng mga gagawin mo. Sige po, Don Miguel. Pagkatapos ay tumalikod ng matanda sa kanya at naglakad palayo. Papasok na rin sana siya sa kwartong ipinakita nito nang mapansin niya si Cyrus na nagpunta sa kusina. Na-excite siya bigla, kaya dali-dali niyang ipinasok ang mga gamit sa kwarto. Hindi na muna niya yun inayos at lumabas ulit siya para pumunta sa kusina. At doon nakita nga niyang lalaki na kasalukuyang nagtitimpla ng kape. Hi! Medyo nahihiyang bating niya at tiningnan naman siya nito. Ngunit saglit lang at agad din itong umiwas ng tingin. Ibinalik nito ang atensyon sa tinitimplang kape. Nagulat ka ba dahil nandito ako sa mansyon? Ang totoo kasi… Alam ko na, ikaw yung anak ng lalaki nagkakautang na malaki kay Dad. Para makabayad, ay ikaw ang pinagtrabaho rito sa hasyenda. Supladong sagot ng lalaki kahit hindi pa siya tapos magsalita. Pasensya na, wala rin akong alam sa mga pinagagagawa ni Papa. Nagulat na lang ako ng… Heto, kape. Magtimpla ka kung gusto mo. Baka kasi iniisip mo na, ipagtitimpla rin kita. Patuloy ito sa pagsusuplado, kaya naisip niya na baka galit pa rin ito sa kanya. Pagkatapos ay pinaslide nito sa mesa, patungo sa kanya ang garapon ng kape at asukal. Nagulat siya at tataranta pa sa pagsalunon dahil baka lumagpas at mahulog sa sahig, tapos mabasag. Kinabahan ako ron ah. Sambit niya matapos mapabuga ng hangin. Samantalang ang lalaki ay dinampot ng kapeng tinimpla nito at aalis na sana. Pero agad niya itong hinabol. Sandali! Hinawakan pa niya ang braso nito pero hindi niya napansin na yun palang ipinangahawak nito ng kape kaya muntik na nitong mabitawan. Kaya lang ay natapo naman ang ilang laman sa damit nito at ang iba ay sa kamay niya. At dahil mainit yun, kaya napaso siya ng bongga. Ouch! Natatarantang wika niya habang ipinapagpag ang kamay. Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong ng lalaki, kasabay ng paghawak nito sa kamay niya na nabuhusan ng mainit na kape. Masakit! Sagot niya na may halong pag-iinarte. Relax ka lang at maupo muna. Kukuha lang ako ng ointment. Inalalayan pa siya nitong umupo at pagkatapos ay nagmamadali itong kumuha ng first aid kit at nilagyan ng ointment ang portion ng kamay niya na nabuhusan ng mainit na kape. Ba't kasi ginagulat mo ko? Ayan tuloy, nabuhusan ka na ng kape. Bagong kulo pa naman yun. Paninermo nito sa kanya. Nakakaibang kilig naman ang idinulot sa puso niya. Napapatitig pa siya rito habang naglalagay ito ng ointment sa kamay niya at mas lalo pa siyang na-in-love dito dahil sa pagiging sweet nito at maalaga. Bagamat may halo na namang pagka-assuming ang nararamdaman niya. Salamat. Kaya lang yung puting t-shirt mo. Namansyahan na. Ito ba? Okay lang. Gawin na lang itong basahan. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang hinuban nito ang damit sa harapan niya at inilagay iyon sa laundry basket na sa tingin niya ay mga basahan ng laman. Tumambad sa kanya ang matipunong katawan ng lalaki. Ang malalaking muscles nito sa magkabilang braso, ang six-pack abs sa tiyan at ang kaunting buhok nito sa dibdib ay sapat na para magising ang kanyang dugo. Nakaramdam siya ng bahagyang pag-init ng katawan at ang puso niya ay bumilis ng sobra ang pagtibok na parang hindi niya kayang kontrolin pa. Ano, okay ka na ba? Kailangan pa ba kitang dalhin sa klinik? Tanong nito, dahilan para mapukaw na naman ang kanyang kamalayan. Hindi na kailangan. Ikaw lang, sapat na para gumaling ako. Nawala nga agad ang sakit na nararamdaman ko eh. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, sapat na yung ginawa mo, kaya hindi mo na ako kailangan dalhin sa klinik. Okay, mabuti kung ganun at marami pa akong gagawin. Sige na, ikaw na bahala rito. Magluto ka ng gusto mong almusal. Ikaw ang bahala. At magsimula ka magtrabaho kapag ready ka na. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya at naglakad palayo. Bitbit ang tasa ng kapeng
kalahati na lang ang laman. Sandali! Marami pa sana siyang gustong itanong at hanggat maaari ay gusto pa niyang tumagal ng kaunti ang kanilang usapan. Pero dire-diretso lang ito at hindi na siya pinansin. Gayunpaman ay sobrang saya pa rin niya dahil sa maikling moment na yon ay kinilig naman ang puso niya. Napatunayan din niya sa sarili na hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaking magugustuhan. Ngunit sa sumunod na mga araw ay pagsusuplado na ang ipinakita ng lalaki sa kanya. Halos ayaw na siya nitong pansinin kahit siya na mismo ang lumalapit dito. Hindi umuubra ang pagpapapansing ginagawa niya na para bang hindi siya nito kilala at wala silang pinagsamahan. O kaya ay bigla na lang itong nawala ng gana sa kanya kaya ayaw na siyang pansinin. Hanggang isang araw ay hindi na siya nakapagpigil pa at naiinis na rin siya dahil sa ginagawang pagbabaliwala nito sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay sinundan ito hanggang sa kwarto nito at pagdating sa loob ay sa kanya ito kinumpronta. Ano bang ginagawa mo? Lumabas ka nga ng kwarto ko at magbibihis ako. Gulat na saad nito at sinimulan siyang ipagtulakan. Ngunit hinawi lang niya ang kamay nito at inis siyang nagsalita habang mariing nakatitig dito. Ano bang problema mo at bakit iniiwasan mo ko? Ayaw mo na ba sa akin? Nagsasawa ka na ba? Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Puno ng pagtatakang tanong nito. Alam ko na, dahil ba rin sa nangyari sa kusina, kaya iniisip mo na close na tayo? Dahil ba nag-alala ako sa iyo ng araw na yun at nilagyan ko ng ointment ang kamay mo? Kaya iniisip mong interesado ako sa iyo? Nalalabuan na talaga ako sa iyo, Cyrus. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Libangan lang ba talaga ang turing mo sa akin? Nilalapitan kapag bored ka at walang makausap? Ha? Kunot noong sambit nito. Pinakikisamahan mo lang ba ako at wala ka talagang gusto sa akin? Maganda naman ako at kahit mahirap lang ako, ay meron din naman akong pinag-aralan. Sexy rin ang katawan ko at makinis. Tingnan mo. Kasabay noon ay ang paghubad niya ng kanyang suot hanggang sa bra at panty na lang ang natira. Hoy, anong ginagawa mo? Ba't naguhubad ka sa harapan ko? Natatarantang wika ng lalaki at mas lalo pa itong nataranta nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Jairus? Jairus? Diyan ka ba sa loob? Boses ni Don Miguel ang narinig nilang nagsalita mula sa labas ng kwarto nito na sobra rin niyang ikinagulat. Si Daddy, magbihis ka na. Dali! Nagmamadaling sambit ng lalaking nasa harapan niya at ito na rin ang pumulot sa mga kasuotan niya at inabot ang mga yon sa kanya. Parang hindi kasi siya makagalaw dahil sa pagkagulat at nashock siya ng bongga dahil sa kanyang narinig. Pagkuway bumukas na ang pinto at dire-diretso ring pumasok sa loob si Don Miguel. Hindi yun nakala kaya tumambad sa harapan ng matanda ang hubad niyang katawan habang inaabot naman ng lalaking. Akala niya ay si Cyrus ang mga kasuotang hinubad niya kanina. Ano ginagawa ninyo, Jairus? May relasyon ba kayo ng... Tanong ni Don Miguel na halata pa rin ang pagkagulat sa ekspresyon nito. Sa tingin ko, ay isang malaking misunderstanding ang nangyayari, Dad. Sumagot na agad ang binata kahit hindi pa tapos magsalita ang ama nito. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling at pinandilatan siya ng tingin. Ano pang hinihintay mo at hindi ka pa nagbibihis dyan? Matigas at madiin ang boses nito kaya natauhan na siya at dali-daling isinuot ang damit at shorts. Hindi ikaw si Cyrus? Mahinang sambit niya habang nakatitig sa binata. Napatawa si Don Miguel. Samantalang ang binatang tinawag nitong Jairus ay napakamot sa noo habang napapailing. Sinasabi mo ba, Iha, na pagkamala mo si Jairus bilang kakambal niyang si Cyrus? Tanong ni Don Miguel habang natatawa pa rin ang bahagya. At bigla siyang naghubad sa harapan ko, Dad, nang hindi mo na kinukumpirma kung sino ba talaga ako. Obvious naman na mas gwapo ako at mas malaki ang katawan ko kumpara sa kakambal ko. Parang natatawa ring dugtong ni Jairus at sa tono ng pananalita nito ay parang inaasar siya nito. Parang binuhusan siya ng yelo ng sandaling yon at pinagpawisan din siya ng malamig. Sobrang hiya ang naramdaman niya at dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto ng binata. Habang nakayuko
at tinatakpan pa ang muka. Iniiwasan niyang mapatingin kay Jairus at hindi na rin niya sinagot si Don Miguel. Dire-diretso siya sa kanyang kwarto at nilak iyon, saka binalot ang sarili ng kumot. Ano bang ginawa mo, Cheche? Nakakahiya ka ng sobra. Sambit niya na sarili lang naman ang kausap. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kumot at naupo sa dulo ng kama. Kung hindi siya si Cyrus at siyang kakambal na si Jairus, nasaan ang hinayupak na si Cyrus kung ganon? Hindi kaya pinaglalaruan lang ako ng kambal na yun? Buwisit naman oh! Patuloy niya sa pagkausap sa sarili. Pagkuway tumayo naman siya at nagpabalik-balik ng lakad sa loob ng kwartong yon. Habang ang dalawang kamay niya ay nakahawak sa kanyang ulo at sinusubukang isipin kung ano ba talaga ang sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Basta, hindi siya mapakali ng sandaling yon. Natigilan lang siya nang marinig ang marahang pagkatok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Cheche! Nandyan ka ba sa loob? Boses ni Manang Yoli ang kanyang narinig, kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sobrang hiya pa rin ang nararamdaman niya, to the point na ayaw niya muna magpakita kay Don Miguel, pati kay Jairus, at gusto na lang niya magkulong sa kwarto buong maghapon. Kaya ang naisipan niyang gawin ay buksan ang pinto at pagkatapos ay binalot niya ulit ng kumot ang buo niyang katawan. Saka siya nagkunwaring inuubo at masama ang pakiramdam. Okay ka lang ba, Cheche? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Manang Yoli matapos itong pumasok sa kwarto at nakita ang kalagayan niya. Nahihilo po ko, Manang Yoli, at inuubo rin. Parang hindi ko po kaya magtrabaho ngayon. Pagsisinungaling niya. O sige, ako na muna ang gagawa ng mga gawain mo rito sa mansyon. Magpahinga ka na muna at huwag kalimutang uminom ng gamot, ha? Opo, Manang Yoli. Maraming salamat po. Mahinang sagot niya at sinabayan pa niya ng pag-ubo para hindi magduda ang matandang kasambahay sa kanya. Pagkuway umalis na rin si Manang Yoli at nang isara nito ang pinto ay saka siya napahinga ng maluwag. Ngunit nang maisip niya yung tagpo nila kanina ni Jairus at Don Miguel ay naparanoid na naman siya at sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya nakilala kung sino sa kambal na anak ni Don Miguel, si Cyrus at Jairus. At bakit hindi niya nalaman na may kakambal pala si Cyrus in the first place. Matagumpay ang pagsisinungaling niya ng araw na yon dahil hindi siya hinanap ni Don Miguel. Si Manang Yoli na rin ang nagdala sa kanya ng pagkain kaya hindi niya kinailangan pang lumabas ng kwarto. Ngunit kinaumagahan, pagpunta niya ng kusina ay saktong nandoon din si Jairus. Kaya hindi siya nakaligtas sa nag-aasar nitong tingin. Susubukan sana niyang umiwas dahil nahihiya pa rin siya ng sobra sa lalaki. Pero tinawag naman siya ni Manang Yoli at wala siyang ibang nagawa kundi ang lumapit sa matanda. Kumusta ka na, Cheche? Magaling ka na ba? Kaya mo na ba magtrabaho ngayon? Tanong nito sa kanya at umangutang-ulang siya bilang sagot. Bakit, Manang? Nagkasakit ba siya? Sabat ni Jairus, dahilan para matigilan siya at napalunok pa ng laway. Oo, Sir Jairus. Nilalamig siya at inuubo kahapon. Kaya pinagpahinga ko na muna siya. Ako na munang sumalo ng mga gawain niya rito sa mansyon. Kaya pala hindi ko siya nakita kahapon. Sagot ni Jairus at pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Pero agad siyang umiwas ng tingin nang mapangisi ito. Bukang sariwa pa sa alaala nito yung ginawa niyang paghubad sa harapan nito. Baka kasi kung saan-saan siya naguhubad, kaya nalamigan ang katawan. Pagpapatuloy nito na may halong pang-aasar ang boses. At nang muling magsalubong ang kanilang mga tingin, ay ngumiti na naman ito ng malapad. Inirapan niya ito at pagkatapos ay tinalikuran. Nagdesisyon siyang wag na lang itong pansinin at pumaling na lang siya kay Manang Yoli. Kaya ko na po magtrabaho, Manang Yoli. Maraming salamat po sa pag-unawa at pag-alaga mo sa akin. O sige, ganito na lang. Ikaw nang magdilig ng mga halaman at ako narito sa kusina. Sige po. Para makaiwas kay Jairus, ay dali-dali na siyang lumabas at kinuha ang hose na gagamitin niya sa pagdidilig ng mga halaman sa garden. Ngunit hindi niya inaasahan na susunod pa rin ang lalaki sa labas at yun ay
para asarin pa siya lalo. Uy, Cheche, baka mabinat ka. Ay palaka! Gulat na saad niya na bigla itong sumulpot sa harapan niya kasabay ng pagsasalita nito. Hindi niya alam kung sinadya ba talaga nitong gulatin siya o ano. At dahil sa nagulat siya ng bongga, kaya naitapat niya rito ang hose. Muntik na niya itong mapaliguan. Mabuti na lang at mabilis ito kaya nakaiwas agad sa tubig na nanggagaling sa hose na hawak niya. Sorry sir, ikaw naman kasi ginugulat mo ako. Bakit ba kasi naging magugulating ka na ngayon? Hindi niya ito sinagot at nagpatuloy na siya sa pagdidilig ng mga halaman. At saka, bakit parang umiiwas ka na sa akin? Dati halos oras-oras, gusto mo dumikit sa akin. Pagpapatuloy nito pero hindi pa rin niya sinagot. Lumayo siya ng bahagya rito pero sinundan pa rin siya at itinuloy ang pang-aasar sa kanya. Hoy, ba't hindi mo ko sinasagot at panay ang iwas mo sa akin? Inaasar mo po ba ako, Sir Jairus? Hindi na siya nakapagpigil pa at hinarap na ang lalaki. Saka ito kinumpronta. Ngunit ngumiti lang ulit ito ng malapad bilang tugon sa kanya. Pasensya ka na po sir kung napagkamalang kitang si Cyrus. Hindi ko naman kasi alam na may kakambal siya at sobrang magkamukha kayo kaya hindi ko po napansin. Nasaan po ba kasi ang kakambal mo? Bakit wala siya rito sa hasyenda ninyo? Huwag mo nang asahan na makikita mo si Cyrus dito sa hasyenda. Siguro, isang beses sa isang taon lang ko umuwi siya rito. Bas gusto niyang tumira sa kondo niya sa syudad at mangolekta ng mga babaeng lolokohin niya. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o sinisiraan lang si Cyrus. Pero napaisip din siya kung ano naman ang mapapala nito kung sakaling sinisiraan nga nito ang kakambal sa kanya. Hoy, Cheche, alam mo pa bang ginagawa mo? Ha? Napukaw ang kamalayan niya nang bahagya siyang kalabitin ni Jairus at nagulat siya ng bongga nang mapatingin siya rito. Basang-basa na pala ito nang hindi niya namalayan na nabitawan na pala niya ang hose at ang direksyon ng tubig na namumula roon ay papunta sa katawan ng lalaking kaharap niya. Sorry po Sir Jairus. Natataranta niyang kinuha ang hose pero naitapat naman niya iyon sa mukha niya. Nagmistula siyang basang sisiw at parang nag-shower na rin siya kagaya ni Jairus. Relax lang at huwag ka matens. Hindi naman ako nagagalit eh. Wika ni Jairus kasabay ng pagkuha nito sa hose mula sa kanya. Siya naman ay dali-dali nang pinatay ang gripo bagamat natataranta pa rin ang bahagya. Sorry po talaga sir. Okay lang, maliligo naman ako at pupunta ako sa bayan mamaya. Ikaw, pakasipunin ka. Diba, kagagaling mo lang sa sakit? Ang totoo ay, nagsinungaling lang po ako sir. Hindi naman talaga ako nagkasakit kahapon. Nahihiya lang ako magpakita sa inyo, kaya sinabi ko may sakit ako at nagkulong lang sa kwarto. Okay, at least nagsabi ka ng totoo. Bagamat naisip ko na yun sa umpisa pa lang. Napapatangutangong sagot ni Jairus at mahinahon din ang boses na to. Mas lalo tuloy siyang nahiya at halos hindi na siya makatingin dito. Sa mga sumunod na araw ay parang sinasadya ng lumapit ni Jairus sa kanya kahit wala naman itong kailangan. Hindi niya alam kung pang-aasar pa rin ba yun o may iba na itong dahilan kung bakit ginagawa yun. Na-awkward man ay hindi na lang niya ito pinansin. Hinayaan na lang niya kung anong trip nito at ginawa na lang ang trabaho niya roon sa hasyenda. Naghintay na rin lang siya na dumating si Cyrus. Saka siya hihingi ng paliwanag dito kung bakit hindi na siya nito kinukontak na para bang hindi na interesado sa kanya. Gusto rin niyang itanong dito kung totoo bang sinabi ni Jairus tungkol dito. Isang araw, tinutusan siya ni Manang Yoli na dalhin ang mga tinuping damit sa kwarto ni Jairus. Ayaw man niya dahil baka asarin na naman siya ng lalaki pero wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumunod sa matanda. Baka kasi magalit ito sa kanya at isumbong siya kay Don Miguel. Sir Jairus, nandyan ka po ba sa loob? Kasabay ng pagtawag niya ay pagkatok ng 3 beses sa pinto. Pero walang sumagot. At nang pihitin niya ang doorknob ay hindi rin iyon nakalak. Kaya naisip niya na baka wala ito sa loob. Kaya naman, dahan-dahan na siyang pumasok. Pero nagulat siya na makitang naroon sa loob si Jairus
at nakahiga sa kama. Nakapikit ito at parang natutulog, kaya nagdahan-dahan siyang kumilos papunta sa cabinet para ilagay ang mga damit nito na tinupi ni Manang Yoli. "Huwag kang magigising please." Bulong niya sa sarili nang maramdamang gumalaw ang lalaki sa higaan nito. Nang matapos na siya sa ginagawa, ay nagdahan-dahan na ulit siyang naglakad para lumabas na sana. Ngunit nagulat siya ng bongga nang hawakan ito ang isa niyang kamay at hinila siya palapit dito. "Ay palaka!" Na out of balance siya, kaya bumagsak siya at napahiga sa tabi ni Jairus. Agad na namula ang pisngi niya at bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang magsalubong ang kanilang mga mata at muntik pang magdikit ang mga labi nila sa isa't isa. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon mula nang malaman niyang si Jairus ito at hindi si Cyrus. Ibang-iba ron sa pakiramdam na magkasama sila ni Cyrus at ipinipilit niya ang sarili sa lalaki. "Anong ginagawa mo rito? Maguhubad ka na naman ba? Ipapakita sa akin ang makinis at sexy mong katawan?" Halos pabulong na tanong ni Jairus at ang boses nito ay tila ba nag-aakit. Inutusan lang po ko ni Manang Yoli na dalhin dito yung mga tinupi niyang damit mo, sir." Pinilit niyang iwasan ang mga mata nito habang nagsasalita siya. At pagkatapos ay sinubukan na niyang bumangon. Pero hindi siya nito pinayagan. Bakit po, sir? May kasalanan po ba ako?" Kinakabahang tanong niya. Agad namang sinagot ni Jairus kahit hindi pa siya tapos magsalita. "Hindi ba nasabi ni Manang Yoli sa'yo na ayaw ko na iistorbo ang pagtulog ko?" Sorry po, sir. Akala ko po kasi wala ka rito sa loob dahil hindi nakalak ang pinto. At nung kumatok ako ng 3 beses, ay wala namang sumasagot. Pero nung pumasok ako ay nagdahan-dahan naman po ako sa paglalakad. Sinigurado ko naman pong hindi ako makakagawa ng ingay para hindi ka... "Bakit nagising pa rin ako?" Ewan ko po, sir. Baka naamoy mo pong pabango ko kaya ganun." Nakanguso pa ang sagot niya. "Bakit kasi naglalagay ka pa ng pabango? Naglilinis at nagluluto ka lang naman dito sa mansyon. Kanino ka ba nagpapabango? Ha?" Wala ka na po ron, sir." Pinilit na niyang kumuwala sa pagkakahawak nito. Ngunit bago pa man siya makabangon ng tuluyan, ay muli nitong hinawakan ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Na out of balance ulit siya at sa pagkakataong yun ay bumagsak na siya sa malapad nitong dibdib. Sumbsob ang mukha niya ron at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay ginusto ng puso niyang magstay muna roon ng ilang segundo at damhin ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Yung pintig ng puso kasi nito ay parang may ipinapahiwatig sa kanya na hindi niya maintindihan. "Apology accepted. Pero wag mo nang uulitin na istorbohin ang pagtulog ko, ha? Napapraning kasi ako kapag nabibitin ang tulog ko at hindi ko nakokontrol ang gustong gawin ng puso ko." Pagkuway narinig niyang nagsalita si Jairus, kaya natauhan siya at bumilis ng bongga ang pagtibok ng puso niya. Dali-dali siyang bumangon at sinigurado niyang hindi na siya mahahawakan nito. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang lumakad palabas ng kwarto nito habang hawak ang dibdib niyang daig pang nakainom ng 5 tasang kape sa sobrang bilis ng pagkabugnon. "Oh, Cheche, ano nangyari sa'yo? Ba't namumula ang pisngi mo? Pinagalitan ka ba ni Sir Jairus?" Tanong ni Manang Yoli sa kanya nang makabalik na siya sa kusina at napansin nito ang itsura niya. "Mas mabuti nga po kung pinagalitan niya na lang ako kesa naman ganito." Mahinang sagot niya habang nakahawak pa rin sa kanyang dibdib at sinusubukan iyong pakalmahin. "Ano yun, Cheche? Hindi ko masyadong naintindihan at medyo mahina na rin ang pandinig ko." Wala po, Manang. Ang sabi ko po ay hindi naman ako pinagalitan ni Sir Jairus. Pero nandun po siya sa loob ng kwarto at nagpapahinga. Ay oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo na ayaw pala ni Sir Jairus na naiistorbo ang pagtulog niya. Sinabi niya na po sa akin. Mabuti at hindi nagalit sa'yo. Aning Manang Yoli matapos itong huminga ng malalim. Hindi nga po siya nagalit, pero mukhang ang puso ko naman ang mga nganib ngayon. Aniya sa mahinang boses, at sa pagkakataong yun ay sinigurado na niyang hindi iyon maririnig ni Manang Yoli dahil siguradong magtatanong na naman ito kung
anong ibig niyang sabihin. Simula ng araw na yon ay parang nag-iba na ang trato ni Jairus sa kanya. Naging maingat na ito sa pag-a-approach sa kanya para hindi niya isiping inaasar lang siya nito. Naging madalas na rin ang pangiti nito sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga tingin. At ang pinakanapansin niya sa lahat ay ang tila ba pagpapapansin na ginagawa nito sa kanya. Kagaya ng ginagawa niya noong bagong dating pa lang siya sa hasyenda at akala niya ay si Cyrus ito. Kailangan mo ba ng tulong, Cheche? Ay palaka! Gulat na sambit niya nang marinig ang boses ni Jairus mula sa kanyang likuran. Isang araw habang sinusubukan niyang manguha ng mangga gamit ang maliit na kawayan bilang panungkit. Tapos na siya sa mga gawain at nang isampay niya mga basahan sa likod ng mansyon at nakita niya ang puno ng manggang hitik sa bunga, gustong-gusto niyang kumain nun. Kaya natukso siya at naisipang kumuha. Bakit ba bukang bibig mo na lang lagi ang palaka? Sa tuwing lalapit ako sa'yo, mukha ba akong palaka sa paningin mo? Hindi niya alam kung seryoso ba o nagbibiro lang si Jairus sa pagkompronta nito sa kanya. Na ngayon ay nasa harapan na niya. Basta, hindi niya napigilang matawa dahil sa sinabi nito sa kanya. Ikaw po kasi sir, ginugulat mo ko lagi. Alam mo namang magugulatin ako eh. Tapos, patuloy mo pa rin ginagawa. Nakangusong sagot niya. Ilang mangga na bang nakuha mo? Natigilan siya sa itinanong nito at naisip na baka magalit ito dahil sa hindi niya pagpapaalam at basta na lang nanunungkit ng mangga. Bagamat wala pa naman siyang nakukuha kahit isang piraso. Patawad po sir kung hindi ako nagpaalam sa inyo. Natukso kasi ako na makita ko ang daming bunga. Nagkikrave ka ba sa mangga? Ako rin eh. Sa katunayan nga, ay nagdala na ako ng kutsilyo at asin para dito na tayo kumain. Dahil presko ang simoy ng hangin dito. Muli ay hindi na naman siya nakasagot at natigilan dahil sa tinura ng lalaki. Napatingin siya rito at ngumiti nang magsalubong ang kanilang mga tingin. Akin ang panungkit at ako na mangunguha ng mga bunga. Anito at pagkatapos ay kinuha ang maliit na kawayan mula sa kamay niya. Nagsimula na rin agad itong manungkit ng mga bunga ng mangga at siya naman ay naupo na lang sa upuang gawa sa kahoy na naroon sa malapit. Mahigit 10 rin na nakuha ni Jairus bago ito lumapit sa kanya. Dala ang mga manggang kaunti na lang ay mahihinog na ng tuluyan. Akin ang kutsilyo. Lahat ako nang magbabalat para sa'yo. Mahirap na at baka masugatan ka pa. Matalim pa naman ang kutsilyong yan. Wika ni Jairus na makita nitong hinawakan niyang kutsilyo at magsisimula na sana magbalat ng mangga na kakainin niya. Kaya ko naman pong. Hay, wag na matigas ang ulo. Kinuha pa rin ito ang kutsilyo mula sa kanya at ipinagbalat siya ng manggang kakainin niya. Habang kumakain ng mangga, ay nagkwentuhan sila ni Jairus. Tinanong siya nito kung paano sila nagkakilala ni Cyrus. At hindi naman siya nahiyang ikwento rito ang tungkol doon. Habang lumilipas kasi ang mga araw ay, unti-unti na rin gumagaan ang loob niya rito. Lalo na noong nagbago na ang trato nito sa kanya at naging gentleman na. Kung paano nagkakapareho ang mga mukha namin ni Cyrus, ay sobrang magkaiba naman ang mga gusto namin sa buhay. Ako, mas gusto kong manatili dito sa hasyenda, tumulong sa mga trabahador dito at makipaghalubilo sa kanila. Samantalang si Cyrus ay mas gustong tumira sa labas. Ayaw niya magbungkal ng lupa rito at ang gusto niya ay i-enjoy lang ang kanyang buhay na para bang isang prinsipe. Yung sinabi mo tungkol sa kanya na nangongolekta lang siya ng mga babaeng lolokohin niya. Totoo ba yun? Pangit man pakinggan, pero oo, Cheche. Totoo talaga yun. Sa katunayan nga ay, ilang babae nang sumugo dito at nagpakilalang girlfriend niya. Nagtataka lang ako sa case mo. Kung bakit, hindi ka niya pinatulan eh. Ang ganda mo naman at sexy ang iyong katawan. Pinasadahan pa siya nito ng tingin habang binibigkas ang huling linya sa mga sinabi. Awkward siyang ngumiti at pagkatapos ay yumuko siya para makaiwas ng tingin dito. Dalawa lang ang posibleng dahilan kung bakit hindi ka pinatulan ng kambal ko. Pagpapatuloy ni Jairus na ikinaangat ulit ng kanyang muka. Bigla siyang nagka-interesa kung ano nga ba talagang dahilan ni Cyrus kaya ayaw siya nitong patulan noon kahit siya na mismo ang lumalapit. Ano kayang dahilan niya? Nahihiya ay nagawa pa rin niyang magtanong. Maaaring may gusto rin siya sa'yo o
O di kaya ay, naaawa lang talaga siya sa'yo. Kaya ayaw ko niyang isama sa listahan niya ng mga babaeng niloko niya at lolokohin pa. Natigilan siya sa unang isinagot ni Jairus. Ngunit kalaunan ay naisip din niya na mukhang malabo yon. Sa tingin ko, yung pangalawang sagot. Mula kasi nung napunta ako rito sa hasyenda, ay hindi na siya tumawag o nag-text man lang sa akin. Kung ginawa niya yon, ay hindi sana kita mapagkakamalang si Cyrus dahil malalaman ko agad ang totoo. Ewan ko, ayoko nalang magsalita. Kibit balikat na saad nito. Pagkatapos ay muli itong humarap sa kanya. Seryoso ang ekspresyon ng muka at nang magsalubong ang kanilang mga tingin ay saka ito nagpatuloy sa pagsasalita. Ang tanong ko na lang sa iyo ngayon ay kung umaasa ka pa sa kanya. Kapag bumalik ba siya ay itutuloy mo pang pagpapapansin sa kanya? Hindi ko po alam, sir. Hindi na rin ako sigurado sa nararamdaman ko ngayon eh. Kung hindi ka na sigurado, mas makakabuti kung kakalimutan mo na lang siya. Mahirap din kasing umasa sa taong hindi ka naman sigurado kung may nararamdaman din ba sa'yo o wala. Ano pong ibig mong sabihin, sir? Isa nga pala, Cheche. Kung maaari sana ay huwag mo na akong tatawaging sir. Huwag ka na rin magpu sa akin kasi hindi naman magkakala yung edad natin. Pero amo po kita at... Bakit nung hindi mo pa nalalamang si Jairus ako? Nung akala mo, ako si Cyrus. Hindi mo naman ako tinatawag na sir noon ah. Hindi ka rin nagpupu sa akin. Magkaiba naman po kasi kayo ni Cyrus. Magkaiba nga kami, Cheche. Kung siya'y laruan lang ang tingin sa mga babaeng katulad mo at walang pakialam sa nararamdaman ninyo. Ako hindi. Malaki respeto ko sa mga babae at ni minsan ay hindi sumagi sa isip kong manloko. Matigas ang boses ni Jairus at tumaas din iyon ng bahagya kaya nagulat siya at natigilan. Hindi niya alam kung may kinikimkim ba itong galit kay Cyrus o may gusto lang itong iparating sa kanya kaya gano'n na naging reaksyon nito. Naghiwalay sila ni Jairus ng araw na yon, nagulong-gulo ang kanyang isip. Maging ang nararamdaman ng kanyang puso ay hindi na rin niya maintindihan. Ano ba itong nangyayari sa yourself? Hindi kaya nagkakaroon na siya ng puwang dito sa puso ko? Huwag naman sana at baka magkagulo lang kapag umuwi rito si Cyrus. Kausap niya sa sarili habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Nang sumunod na araw ay inutusan siya ni Manang Yoli na dalhin sa bukid ang niluto nitong pagkain para sa mga trabahador na kasalukuyang nag-harvest ng talong. Kasama ron si Jairus at ito raw mismo ang nag-utos na ipagluto ang mga trabahador. At kung wala raw siyang ginagawa, ay siya na lang ang magdala roon. Kaya kahit anong gawin at sabihin niya, ay wala rin siyang magagawa kung hindi ang sumunod. Ano ba talaga kasi ang kailangan niya at parang gusto niya lagi ako nakikita. Hindi niya maiwasang mapatanaw sa sarili habang naglalakad siya patungo sa taniman ng talong. Medyo malayo pa naman yun at hindi rin siya marunong magbisikleta, kaya no choice siya kundi ang maglakad. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang bumagsak ang malakas na ulan. At dahil wala siyang dalang payong, kaya nagmadali na siyang maglakad. Ngunit nadulas siya nang mapadaan sa medyo maputik na daan. Mabuti na lang at hindi natapon ang mga pagkaing dala niya na nakalagay sa malaking bayong. Kaya lang ay natumba naman siya at bumagsak sa lupa. Kaya ang suot niyang puting t-shirt ay nabalot ng maraming putik. Pagbangon niya ay sumabay naman ang malakas na pagkulog at pagkidlat. May pobya siya ron, kaya napadapa siya at itinakip niya ang dalawang kamay sa kanyang ulo. Pagkuway naramdaman niya na may dumampi sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung anong bagay yon. Baka kamay ng isang tao o baka tinamaan na siya ng kidlat. Basta natakot siya ng sobra at halos himatayin na siya dahil doon. Diyos ko po! Huwag niyo naman po muna akong kunin! Ayoko pang mamatay! Relax ka lang, Cheche. Ako to, si Jairus. Paglingon niya ay si Jairus nga ang kanyang nakita at walang sabi-sabing yumakap siya na mahigpit dito habang nanginginig ang kanyang katawan. Natatakot siya ng sobra, lalo na't nakikita niya ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa patuloy na pagkidlat. Kaya ang ginawa niya ay sumiksik siya sa dibdib ni Jairus at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit yung pagkulog ay hindi pa rin nawala at dinig na dinig pa rin ang kanyang tenga. Umalis na tayo rito, please. Baka tamaan tayo ng kidlat. Ayoko pang mamatay.
Pagmamakaawa niya at kumilos naman agad si Jairus. Kinaraga siya nito at dinala sa isang safe na lugar. Basta pagmulat niya ng mga mata, ay nasa loob na sila ng maliit na kubo at nandun din ang mga pagkaing dala niya na nasa loob ng bayong. Hindi niya alam kung paano nito nagawa yon. Basta nagpapasalamat siya ng sobra dahil iniligtas siya nito sa nakakatakot na sitwasyong iyon. Okay ka na ba? Pagkuway tanong nito nang mapansing, kumakalma na ng bahagya ang pakiramdam niya. Bagamat medyo nanginginig pa ang dalawa niyang kamay. Tumangutang lang siya bilang sagot at pagkuway may kinuha itong t-shirt at shorts mula sa bag na nandoon at iniabot sa kanya. Magbihis ka na muna at basang-basa ka ng ulan. Baka magkasakit ka kapag hinayaan mo lang yan at hindi ka nagpalit ng damit. Ito pong towel. Magpunas ka ng ulo mo para hindi ka sipunin. Anito at kinuha naman niya ang mga inaabot nito sa kanya. Ngunit nagdalawang isip siyang magbihis, lalo na't hindi niya alam kung nasaan sila. At isa pa ay nakatingin ito sa kanya kaya siguradong makikita nito ang hubad niyang katawan kung sakali. Huwag kang mag-alala, personal na pahingahan ko ang kubong to kapag nandito ako sa bukid. Wala akong ibang pinapapasok dito kaya walang makakakita sa'yo kapag nagbihis ka. Wika nito na mapansin ang pag-aalangan niya. Ikaw, huwag mo sabihing panonoorin mo ako habang nagbibihis. Nakita ko na rin naman ang hubad mong katawan, kaya hindi naman siguro magiging problema na nandito ako. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o nagbibiro lang. Basta, biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib niya, pero sa kabilang banda ay hindi naman siya natatakot. Basta pakiramdam niya ay safe siya ron habang kasama ito. Pero tatalikod pa rin ako at ipipikit ang aking mga mata para hindi ka maalangan. Pagpapatuloy nito at ginawa nga ang sinabi. Nang masiguro niyang hindi talaga siya bobosohan nito, ay nagbihis na nga siya ng damit at shorts at pinunasan din ang basa niyang buhok. At habang ginagawa niya yon, ay pinalitan na rin ni Jairus ang basa nitong t-shirt at pantalon na pantrabaho sa bukid. Dito muna tayo at hintayin nating tumila ang ulan. Anito pagkatapos ng ilang minuto. Kaya lang ay parang wala namang balak tumigil ang ulan. Oo nga eh. Sagot ito at pagkatapos ay naupo sa tabi niya at tiningnan siya ng seryoso. Ngunit bago pa man ito makapagsalitang muli, ay inunahan na niya ito. Maraming salamat pala sa ginawa mo kanina, Sir Jairus. May phobia kasi ako sa kulog at kidlat eh. Kaya kung hindi ka dumating, ay siguradong hinimatay na ako sa gitna ng bukid. Shh! Hindi mo kailangan magpasalamat. Dito ka sa asyenda namin, kaya obligasyon kong protektahan ka at siguraduhin ligtas sa lahat ng oras. At saka, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tatawaging sir? Ayokong tinatawag ako ng ganun. Kahit ang mga pinagkakatiwalaan kong trabahador dito, ay sinabihan ko na rin na ganyan. Ano naman pong itatawag ko sa'yo kung ganun? Simpleng Jairus lang. Then please, huwag ka na magpu sa akin dahil feeling ko tumatanda ako masyado. Parang hindi naman kasi tama na Jairus lang ang itatawag ko sa'yo eh. Amo rin kita kasi anak ka ni Don Miguel. Maliban lang kung may iba ka pang dahilan kaya ayaw mong… Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil sumagot na agad si Jairus. Ikinagulat ngayon ang bongga at namula rin bigla ang pisngi niya. Paano kung sabihin ko sa iyong meron ngang ibang dahilan, Cheche? Sa halip na Sir Jairus ay love o kaya darling o kaya honey ang gusto kong itawag mo sa akin. Nakatitig ito sa kanya habang nagsasalita at matigas din ang boses nito kaya siguradong seryoso ito sa mga sinabi. Pinaghalong kilig at kaba naman ang naramdaman niya. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya dahil parang confession na rin ang mga salitang yon na binitawan ni Jairus. Napahawak pa siya sa magkabila niyang pisngi at kinurot-kurot iyon para gisingin ang kanyang sarili. Alam mo bang, nahuhulog na ang loob ko sa iyo, Cheche. Nakakaaliw ka kasing kasama at sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay parang gusto ko lagi kitang nakikita at nakakausap. Naaadik ako sa presensya mo at kung papayag ka sana ay pwede ba kitang gawing bisyo ko? Pagpapatuloy nito. Gusto niyang matawa pero seryoso ito at kung makatitig sa kanya ay parang gusto na siyang tunawin ng dahan-dahan. Pagkuway hinawakan nito ang dalawa niyang kamay na nakapatong sa kanyang pisngi at inalis sa mga yun doon.
Sobrang bilis na ng tibok ng kanyang puso at mas lalo pa iyong bumilis nang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi at napansin niya ang dahan-dahang paglapit na mukha nito sa kanya. Ano pong ginagawa mo, sir? Mahinang tanong niya, pero hindi ito sumagot. Pinakatitigan lang siya nito at pagkatapos ay dahan-dahan itong ipinikit ang mga mata, kasabay ng muling paglapit na mukha nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin ng sandaling yon, kung hahayaan ba niyang halikan siya nito o tanggapin yon. O iiwas siya dahil hindi pa naman siya sigurado kung ano talaga ang nararamdaman niya para rito. Naguguluhan siya, kaya ang ginawa niya ay hinayaan na lang na puso niya ang magpasya. Ilang sandali pa, naglapat na ang mga labi nila at nilasap ang tamis noon. Tinugunan niya ang nagiinit itong mga halik at tumagal yun ilang minuto hanggang sa tuluyan na silang nag-init. Unti-unti na rin siyang nawala sa katinuan, lalo na nang maramdaman niya ang pagdikit ng mainit itong katawan sa dibdib niya. At nakita na lang niya ang kanyang sarili na dahan-dahang humihinga sa mahabang upuan na naroon, habang sakop ng magkabilang bisig ni Jairus ang kanyang katawan. Kasalukuyan na itong nasa ibabaw niya at hindi pa rin bumibitaw sa kanyang mga labi nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng kubo. Mukhang mga trabahador yon na nagsibalik na sa pagtatrabaho dahil tumigil na ang ulan. Sir Jairus, nandiyan ka ba sa loob ng kubo? Pagkuway narinig nila ang pagtawag ng isang medyo matanda ng trabahador mula sa labas ng kubo. At dahil sa pagkagulat, kaya naitulak niya si Jairus at dali-dali siyang bumangon. Hindi niya alam na napalakas pala ang pagtulak niya. Basta, nakita na lang niya ang lalaki na bumagsak sa sahig ng kubo at nauntog pa sa dingding na gawa sa sawali. Okay ka lang po ba riyan sa loob, Sir Jairus? Muling tanong ng trabahador. Okay lang po ko, Manang Rene. Sige na, bumalik na muna kayo sa pagtatrabaho at dadalhin ko na lang sa kabilang kubong pagkain ninyo. Sagot ni Jairus at ilang sandali pa ay tumahimik na ang paligid. Muling bumaling si Jairus sa kanya. Pero bago pa man ito makalapit at makapagsalita, ay dali-dali na siyang naglakad palabas ng kubo. Natigilan siya at nagulat nang makita ang mga trabahador ng hasyenda, na natigilan din at napahinto sa ginagawa nang mapansin siya at napatingin sa kanya. Agad niyang tinakpan ang kanyang muka at pagkatapos ay tumakbo na siya pabalik sa mansyon. Pagdating sa mansyon ay nagulat siya na makita ang figura ni Jairus doon. Ngunit nagtaka siya dahil nasa bukid ang lalaki at parang imposible na mas mauuna pa itong makauwi roon maliban na lang kung may ginamit itong sasakyan. Hanggang sa dahan-dahan niyang napagtanto na hindi iyon si Jairus. Cheche, ikaw ba yan? Gulat na saad ng lalaki na si Cyrus pala nang mapansin siya nito at agad siyang nilapitan. Hindi siya nakasagot dahil sa pagkabigla hanggang sa lumapit na rin si Don Miguel sa kanila at ito na ang nagsalita para masagot ang katanungan ni Cyrus. Oo nga pala, Cyrus. Hindi ko pa nakukwento sa'yo. Si Cheche ang bagong katulong natin katuwang ni Manang Yoli sa mga gawain dito sa mansyon. Siya? Bagong katulong natin dito? Gulat na saad ni Cyrus. Ba't kasi hindi ka umuwi rito hindi ka rin namin makontak? Wala ka tuloy alam sa mga latest na kaganapan dito. Parang nananermo na sagot ni Don Miguel. Anyway, ganito kasi yun, anak. Yung tatay ni Cheche may malaking utang sa akin. Nung time na kinuha ko siya sobrang desperado na ako na makakuha na bagong katulong. Kasi may sakit ng si Manang Yoli. Kaya ginipit ko sila at napapayag na magtrabaho na lang sa atin si Cheche. Kung ganun, pinagtatrabaho niyo siya rito na walang bayad? Yun ang alam ng mga magulang niya. Pero ang totoo ay, ibinibigay ko pa rin sa kanyang sweldo niya. Mabuti naman pala kung ganun. Akala ko kasi. Teka lang, akala ko ba pagkaibigan kayong dalawa? Bakit wala kang alam sa pinagdadaanan ng pamilya niya? At hindi mo rin ba nakwento sa kanyang tungkol kay Jairus? Hindi niya kasi alam na kambal kayo Magkaibigan? Sambit ni Cyrus habang nakatingin sa kanya. Oo, magkaibigan. Bakit? Hindi ba? Tama, Dad. Magkaibigan nga kami ni Cheche. Pero hindi namin ikinikwento sa isa't isang tungkol sa mga personal naming buhay.
Honey, where are you? Sinong kausap mo? Pagkuway narinig niya ang malambing na boses ng isang dalaga na ilang sandali pa'y nasa harapan na rin niya at pagkatapos ay ipinulupot ang isang kamay sa braso ni Cyrus. Si Cheche. Parang naiilang na sagot ng lalaki. Oo. Yung ikinuwento mo sa akin dati na bagong katulong dito sa mansyon ninyo na dati mong ka-fling. Pero syempre, dahil nakilala mo na ako, kaya wala na kayong connection ngayon sa isa't isa. Uwi ka ng babae na ikinabigla ni Don Miguel. Oh, kala ko ba Cyrus? Hindi mo pa alam na nandito si Cheche sa mansyon. At hindi lang pala kayo magkaibigan, kundi dating magka-fling. Saka na lang po ako magpapaliwanag, Dad. Kung nagulat si Don Miguel sa sinabi ng babae, ay doble pa roon ang naramdaman niya. Parang may biglang kumurot sa puso niya at naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Iyon ay matapos niyang mapagtanto na matagal na rin palang alam ni Cyrus na naroon siya sa mansyon at nagawa pa nitong ikwento sa ibang babae ang tungkol sa kanila. Napaisip din siya bigla kung ano rin ba ang naging papel ni Jairus dito at hindi rin niya maiwasang mag-overthink na baka pinaglalaroan lang siya ng kambal. Hi Cheche, nice to meet you. Ako nga pala si Katrina, girlfriend ni Cyrus at nakatakda niyang pakasalan. Napukaw ang kamalayan niya nang marinig ang pagpapakilala ng babaeng. Grabe kung makapulupot kay Cyrus. Kasabay ng paglalahad nito ng kamay sa kanya. Nagagalak din po akong makilala ka, Ma'am Katrina. Magalang na sagot niya, pero hindi niya tinugunan ang pakikipagkamay nito. Sa halip ay, bumaling na siya kay Don Miguel at nagpaalam dito. Pupuntahan ko na po si Manang Yoli sa likod ng mansyon at baka kailangan niya na po ng tulong ko. O sige na, iha. Pagkatapos, ay dali-dali na siyang lumabas ng mansyon. Ang totoo ay gusto niyang iwasan si Cyrus, pati na ang babaeng kasama nito. Dahil sa dinami-rami ng pagkakataon, ay sa araw pa talagang iyon sila magkikita. Kung kailan ang dami nang nangyari sa kanya, at maaga pa para matapos ang buong araw na iyon. Sandali, Cheche! Narinig niya ang pagtawag ni Cyrus nang makalabas na siya ng mansyon. Hinawakan din ito ang isa niyang kamay para mapigilan siya sa paglalakad. Pero agad din niya iyong hinawi at pagkatapos ay hinarap niya ito. Pwede ba tayo mag-usap? Ano pa bang pag-uusapan natin? May girlfriend ka na pala at magpapakasal na kayo. Naka-move on na rin ako at naglaho na yung nararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry kung nasaktan ko man ang damdamin mo noon. Kung ipinagtulakan kita at mas pinili kong iwasan ka. Sa maniwalat ka't sa hindi, ay may nararamdaman din ako sa'yo nun. Pero natakot ako na masaktan lang kita, kaya mas pinili kong… Ano pa bang punto mo at sinasabi mo sa akin ang mga yan? Pagkatapos ng lahat-lahat ay, saka ka magsasalita ng ganyan? Alam mo na pala na nandito ako sa hasyenda ninyo, pero bakit hindi mo ko kinontak? Bakit hinayaan mo ko makasama rito ang kakambal mo na inakala kong ikaw nung una? Ano bang nasa isip ninyong dalawa? Gusto niyo bang paglaruan ang puso ko? Paglalabas niya ng hinanakit dito at tumaas din ang bahagya ang kanyang boses. At habang nagsasalita siya, ay may ilang butil ng luha ang bumagsak mula sa mga mata niya. Dahil kinausap ako ni Jairus, sinabihan niya ako na kung sasaktan lang din naman kita, ay mas mabuti pang kalimutan na lang kita at ipaubaya sa kanya. Anong sabi mo? Nagugustuhan ka na ng kakambal ko, Cheche, at alam ko mas mapapasaya ka niya at mapoprotektahan kaya pinagbigyan ko ang kahilingan niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hinintay mo pang humantong sa ganitong sitwasyon? Ginawa mo pang komplikado eh. Nakakaduda tuloy kung ano ba talagang intensyon ninyong magkapatid sa akin. I'm sorry, Cheche. Ano pa nga bang magagawa ko? Napaglaruan na ninyo ang puso ko. Pagkatapos ay pinahid niya ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang isa niyang kamay. Saka siya tumalikod. Maglalakad na sana siya palayo nang makita niya si Jairus. Natigilan siya at nang magsalubong ang kanilang mga tingin, ay inis niya itong inirapan. Iiwasan din sana niya ito ngunit dali-dali na itong lumapit sa kanya at kinuha ang isa niyang kamay. Pagkatapos ay hinila siya nito pabalik sa loob ng mansyon. Oh, Jairus, nakabalik ka na pala. Kumusta naman ang mga talong natin? Salubong ni Don Miguel kay Jairus. Pagkuway natigilan ito bigla
nang mapansin ang mahigpit na pagkakahawak ni Jairus sa kamay niya. Ano nangyayari yan? Bakit hawak mo ang... May mahalaga po akong sasabihin sa inyo, Dad. At tamang-tama dahil nandito pala si Cyrus sa mansyon. Seryoso at matigas ang boses na sabi ni Jairus. At ang ama nito ay mas lalo namang naguluhan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na itong babaeng nasa tabi ko ngayon ay ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Siya ang gusto kong pakasalan at mahal na mahal ko po siya. At kung okay lang po sa inyo ay gusto ko sana makasal na kami sa lalong madaling panahon. Dahil baka mawala pa po siya sa akin. Pagpapatuloy ni Jairus habang walang nagbabago sa ekspresyon nito. What? Gulat na saan ni Don Miguel. Nalaki pa ang mga mata nito na napatitig kay Jairus at sinuri kong totoo ba talaga ang sinabi ng anak nito. Maging siya ay nagulat din ng sobra. Hindi niya in-expect na gano'n ang mga salitang lalabas sa bibig ni Jairus habang nasa harap ng mga magulang nito. At ang kakambal naman ay nakikinig mula sa likuran nila. At ang mga sinabi niya ni Jairus ay sapat na patunay na totoo at sincero talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Seryoso po ako, Dad. Pagkukumpirma ni Jairus at pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling. Pasensya na, Cheche, pero kailangan ko na itong madaliin. Ayoko na kasing mawala ka pa sa akin. Desperado na ako. Kaya please, pakasalan mo na ako. Hindi siya makasagot at ang tanging nagawa na lang niya ay maiyak dahil sa sobrang kilig at tuwa. Parang tumatalon-talon ang kanyang puso. At yon ang unang beses na nakaramdam siya ng ganon sa buong buhay niya. Kayo talagang kambal. Dami niyong ganap sa buhay. Si Cyrus, biglang nag-uwi na babae rito sa mansyon sa kauna-unahang pagkakataon. Mukhang natauhan na. Gusto na magseryoso sa buhay. Tapos ikaw naman, biglang sasabihin sa amin na may relasyon kayo ni Cheche at gusto mo siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Komento ni Don Miguel na bakas ang tuwa sa ekspresyon ng kanyang muka. Patuloy lang yan na mature ng mga anak nating Miguel at handa na silang tumanggap ng panibagong responsibilidad. Sabi naman ng may bahay nito na si Doña Eliza. Natutuwa ako at napalaki natin ang maayos ang kabal nating anak Eliza. At eto sila ngayon, inaanunsyo sa atin ang plano nilang pag-aasawa. Dahil sa tuwang nararamdaman, kaya nagawa pang halikan ni Don Miguel ang may bahay nito. Na para bang sinasadya nitong ipakita sa kanila kung gaano ka-sweet ang mga ito kahit matatanda na. Binabasbasan niyo na po bang relasyon namin ni Cheche at ang plano naming pagpapakasal? Pagkuway tanong ni Jairus sa mga magulang. Bakit naman hindi? Ikaw nga itong pinaka-responsable sa inyong dalawa ni Cyrus. May tiwala ako sa inyo, anak. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ninyo, susuportahan namin kayo. At kung ano mga kailangan ninyo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin. Kami nang bahala sa lahat. Pahayag ni Don Miguel na ikinilapad ng ngiti ni Jairus. Pagkuway bumaling ulit sa kanya si Jairus at seryoso nagsalita. Sagot mo na lang hinihintay ko, Cheche. Paayag ka bang pakasal sa akin o hindi? Hindi pa ba ako eh? Ang dami-dami na nangyari sa atin dito. Nakita mo na rin ang hubad kong katawan. Kaya bakit pa ba ako magpapaka-choosy? Kaya yes ang sagot ko, Jairus. Papakasal ako sa'yo kahit saang simbahan at kahit kailan mo gusto. Sagot niya at pagkatapos ay kusang pumikit ang mga bata niya nang ilapit nito ang muka sa kanya. At ilang sandali pa ay naglapat muli ang kanilang mga labi at dinama ang tamis at init doon. Hindi nagtagal ay pinakasalan niya siya ni Jairus. Simple lang pero dinaluhan yon ng maraming tao, lalo na ng mga trabahador sa hasyenda. Pagkatapos ay nag-honeymoon sila sa isang isla at doon ay tuluyan na niyang isinuko ang sarili sa lalaki. Ibinigay niya rito ang kanyang sarili ng buong buo at pati na rin ang kanyang tiwala. Nagsama sila ng masaya at puno ng paglalambingan hanggang sa biyayaan sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Kimberly. At kalaunan ay nagtayo na rin sila ng maliit na palasyo sa loob ng hasyenda kasama ang kanilang bunting prinsesa. The End.